buhay nga Diyos. Amen? Amen! Amen! Sa di kita magpaluyag-luya, musikit kita, muawit kita, musayang sa itong buhay nga Diyos. Kisay ang lang, kumadalay sa itong buhay nga Diyos. Musikit ko, Amen! 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 Sa kabalog kong antang nagit mo, so yan siyang pulong, pero sa Mateo, Kapitulo 1, versikulo 22 hanggang sa 23. Kisay na kailan ni Jesus? Kailan mo ni Jesus? Nanatiri, manganak siya batang lalaki. Ungani siya Jesus, kiluwasan niya ang iyang katawan, ikan sa ilang kasalanan. O kining tanan na ikaw aron na tuman ang ingon sa Ginoo, pinaagi sa propeta. Kung sa kaputli nga bataan ng babae, magsamba ko niya manganak ang batang lalaki. Ngani siya Emmanuel na sa ato pa ang Diyos ubad ka nato. Amen? Amen. O dahil si Jesus karon dire, di man nato siguro siya makita sa itong mga mata ng iyang balang espiritu, yung espiritu na adiri karon o tuguti na siya, upuyo siyang kasing-kasing. Amen? O karon ato siyang iwokam. Ato siyang iwokam ang iyang Holy Spirit. Kung gimingaw na taniya, kung wala pa ka na kailan niya taniya, ato siyang isipon na personal na maluluwas na to. Amen? So, before to magsugod sa itong pagdayin, ato sa tao ko sa makatulong iyang ngalan. So, let's pray. With faith and shouting, Lord, Lord, Lord. Lord, 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 Father God, we welcome you in this place, O Lord. Dagang salamat, Pinoong Diyos, sa pag-construct ng iyong templo, God. Dagang salamat sa pag-provide, Ginoo, na matungkol ng iyong templo. Dagang salamat sa mga katawan karon nila diri na nagtampok sa pagpangalaga niya kanimo, Lord. Ang ipataas ang iyong ngalan, O God, we magnify your name, O Lord. We exalt your name, O God, in this place. Hallelujah, Lord, ang tabangin eh, tumagayusa sa pagkain niya kanimo, O God. Ang tanang kabalaka, tanang kahandog, O God. Tanang kasamok sa mga kasing-kasing. Atuloy kanina, atuloy kasulbanan. Atuloy kaiwan at tuong kami na pinagi ni Ginoong Jesucristo. Tungkol sa mga labot ni Ginoong Jesucristo, kami nakabato ng kaiwan, O God. Hallelujah, kung isa man ako dili karon kung gibukatan silang ipapati, O God. Na nakasimupulong tuol kamong kanako, kamong kanan, ang ikabuyan. Kung gibukatan silang gibasa ng katawin, kamong kapahulayan. Hallelujah, Father God, we thank you so much. Pasaylogi sa mga sala na gibuhat sa mga tao, God. Sa una-una, sa kasing-kasing, Lord. Isa sa mga ulo, sa mga bimata na, O God. We sprinkle the blood of Jesus Christ in this place. Pinagtuo kami ng pinagi sa iyong dugo, mapagkasad sa iyong
Big Awakening. Atong ikantang high soul ng tanang katawan, bisan diri sa nasod sa Pilipinas, ari ang matag sa labutan, ang matag una-una, ang tanang magayig sa tunggoy nga Dios. Sing all together sa Big Awakening.
gihatag diri kanamo karon. Muna karon mga igsoon, let's pray with faith and shouting, Lord, Lord, Lord. Lord, 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 Father God. Nagsalamat ko, Father God, sa imong gugma. Kung ano yung sibisan kisa na makapaimulag sa imong gugma diri kanamo, God. Lord, i-bless sa mga kagawad sila pagtampok o sila pagpapauli, O God. Kung nagkikilang pamilya, mga matulog kaluwasan, Lord. Hallelujah, Lord, we believe that there's gonna be a great awakening isa diri sa Pilipinas, God. And there's gonna be a great revival sa whole nation, O Lord. Hallelujah, Lord, katabangin in the name of mismo. Umula sa lahat ng kasing-kasing. Umula sa lahat ng kasing-kasing ng kahit sa puso sa kabato, O God. Hallelujah, Father, we glorify you in this place, O God. Pinawatang mga magsimba, pinawatang mga magdayag yung nag-ibig sipot kay San Sulia sa ilang tubangan, O God. Yes, Jesus, Father God, stretch my hands, reach everyone of us. Wala kay natin, isa-usa ka naman, Pinong Diyos. Dagang salamat sa iyong upang ibalik ka, Lord, ibalik ka ng pagpasalamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Pagkakataon ko yung Diyos, and let's manglingkod, and let's all day he rose again from the dead. He ascended into heaven and seated on the right hand of God, the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. The Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Kapalapan ko ba niya Diyos mga soul? Sa
ang gingon nga ang Ginoo na diri kauban nato. So we give thanks to the Lord God Almighty and Jesus Christ, preparing the wonderful church for worship to God. Unang atong pasalamatan ang atong labing lumahan nga Dios ug sa Ginoong Hesukristo sa pag-andam ug pagtukod ning manindot nga simbahan. We are in the temple of the Lord to worship Him. Sama nga nakakita karon sa templo sa Ginoo para simbahon siya. So I tell you the truth. Every worshippers worship in spirit and truth. Unang sultihan ta ni pastor sa kamatuoran at kitang mga magsisimba, kinahanglan nga magsimba sa espiritu ug sa kamatuoran. And then your soul shall be saved and the blessing will come upon to your life. Ug ang atong kalag maluwas ug adunay panalangin nga moabot sa atong mga kinabuhi. Amen. Why Almighty God granted the Palayu Jesus Christian to hear? Ano man ang labing kamahanan nga Dios nagtukod siya sa simbahan dinhi sa Paliw. Because of the there is along the mountain many people there is souls living without Jesus Christ. Tungod kay dinhi sa Paliw adunay daghang mga kalag ang namamatay nga wala makaila ni Ginoong Hesukristo. That's why Jesus Christ prayed to the church here for save the dead soul along the mountain, Barangay Palius. Walang si Ginoong Hesukristo nagtukod siya og simbahan diri aron maluwas ang tanang mga kalag nga namamatay dinhi sa Barangay Paliw. So we believe that through this church, Barangay all people shall be saved. Kung una atong gituuhan nga pinaagi ani nga simbahan, adunay daghang mga katawhan diri sa Barangay Paliw ang maluwas. Because this is the will of God Almighty, salvation all people of the world. Kung di mao kini ang kabubot sa Dios nga labing kamahanan nga maluwas ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. There is the source of three kind of pleasure and destructions. So adunay tulo ka ang tinubdan sa panalangin ug sa katalagman. But the God's will was not for pleasure, but for peace and blessing to give us. Man ang kabubot sa Dios dili alang sa kalaglagan o sa kadaugan, dili alang sa kalinaw o pangapanalangin nga ihatag niya dinhi kanato. While pleasure and destruction came to the peoples. Anong adunay katalagman or kadaot ang moabot sa mga katawhan? Because of the first man, Adam and Eve committed sin against God Almighty. Tungod sa unang tao, mas Adan ug si Eva makasubak sila sa sugo sa Dios nga labing kamahanan. That's why the whole kind of pleasure and trouble came to them. Walang tanang katalagman, tanang mga kasamo, iabot kanila. But it is the will of God. Jeremiah 29 verse 11. Apan adunay kabubot ko ng Dios diri sa Jeremias 29. Jeremias 29 versikulo 11. Una na akong pasahon, ako lamang ang nasayoy sa akong mga laraw alang kaninyo. Sa paghimo kaninyo mooswagon inay maalaot o paghatag kaninyong kaugmaon nga inyong ipangandoy. Amen. The Lord God's prayer for all of us, give us the hope and the futures. O mao kini ang plano sa Dios kanato nga hatagan kita niya sa atong hatagan ta niya sa ato ang gimangandoy ug siya ra usab ang magkontrol sa ato ang kaugmaon. I have a wonderful hope and a vision throughout the Negros Island ministries. Sa mga aduna siya manindot kaayo nga pananawot or pangandoy sa iyang puluhaton diri sa tibuok Negros. That's why we were starting the evangelism continue step by step until here Barangay Palius. Sa atong isugdan ang pag-ebanghelyo, pagsangyo sa maayong balita hangtod dinhi sa Paliw. Almighty God save the whole Barangay Paliu peoples. Ang labing kamahanan nga Dios mo ay luwas sa tanang katawhan diri sa Barangay Paliw. That's why we need to pray more honestly, seek God Almighty, and the Almighty God
can hear our crying prayers. Unang kinahanglan ako pangitaon ang labing kamahalan nga Dios sa kinasikasin ngayon. Ang labing kamahalan nga Dios maminaw ihang dugo ng atong mga pag-ampo. Even though this lot was a very difficult to pray to the church hears. Isa no katong una kini nga yuta isod kayo tukuran og simbahan. But when we cry to the Lord Almighty God gave us the new pen to make a wonderful, beautiful church here. At sa diya nga naghampo siya sa labing kamahalan nga Dios, ang labing kamahalan nga Dios naghatag kaniya og plano sa pagtukod ug ligon o maanindot nga simbahan dinhi. Also, when we seek God Almighty, pray to God Almighty, we'll meet God Almighty and Jesus Christ individually. Kung ako sa pangitaon ng labing kamahalan nga Dios dinhi, mahibalag kayo nato matapusan nato ang atong labing kamahalan nga Dios. We'll be replacing all our condition by the grace of the Lord Jesus Christ, who died on the cross for the salvation of our souls. Kung mabaligtas akong maayo nga mga kahimtang ug kondisyon, tinaagi sa grasya sa akong Ginoong Hesukristo nga nagpakamatay dito sa cross. There's power in the gospel of Jesus Christ for the salvation of our souls. Kaya kung ikahong sa mayong balita ni Hesukristo aron maluwas ang atong mga kalag. We have been saved not by our workers, but by the Jesus died on the cross, shedding His blood for the forgiveness of our all kind of transgression and sins. Ganit kita naluwas, ito pinaagi sa atong mga maayong buhat, ito pinaagi sa grasya ni Ginoong Hesukristo nga nagpakamatay siya o nagpaula sa iyang dugo alang sa ating mga kalamasan o alang sa akong mga kasalanan. So we must learn in the truth, receive the triple blessing of God Almighty. Muna kinahanglan atong masayran at matutunan ng atong dawaton ang ulo ka klase nga panalangin nga gikan sa akong labing kamahalan nga The Dios. prophet Isaiah prophesied before Jesus was born 600 years ago. Kung si Propeta Isaias nagapanagdan na siya sa wala pa matao si Hesukristo mga 600 ka tuig na ang ilabay. We'll read the Bible in Isaiah 7:14. Atong basahon sa itong mga Biblia, Isaias 7:14. Isaiah chapter 7 verse 14. Isaiah 7 versikulo 14. The Lord Himself will give Busa ang you a Ginoo kayo sign o imuhatag kaninyong timaan. Kung kini mao ang usa ka bataning dalaga nga manamkon o manganak og usa ka mga batang lalaki ug nganlan siya Emmanuel. Amen. Already 600 years ago, prophet Isaiah prophesied Messiah. Jesus Christ will come to the world. Kung sa wala pang magpakatawo sa Hesukristo, mga 600 katuig pa ang mulabay, ipanagdan na ni Isaias nga si ang Mesiyas or si Hesukristo mo ano gayon sa kalibutan. After 600 years ago, the prophesied of Isaiah fulfillment and Jesus came to the world. Tapos sa 600 katuig sa pagpanagdan ni Propeta Isaias, natuman gayon ang iyang ipanagda o sa Hesukristo nga dinhi sa kalibutan. Because God wanted dwelling among us. Kaya ang Dios ganahan nga magpuyo kauban nato. Bible says, John chapter 1 verse 14. Ang Biblia na ingon, alin na po sa lahing bahin sa itong Biblia, sa Juan, Kapitulo 1, versikulo 14. The word of Kung God kapulong na is himong place tao, and the may veil is kuyuban ka dwelling namo, among us. pudog sa We have grasya seen o His kamantunan. glory, the glory Nakita of the namo ang one iyong and himaya, ang the himaya Son ang iyong nagawan, came from the Father, full of grace and truth. Amen. Jesus Christ came from the heaven to the earth. Kung sa Hesukristo, umikat siya sa langit, umihan siya sa kalibutan. Jesus Christ is the true God and the eternal life, but He was abandoned the kingdom of heaven and came down to the earth. Si Hesukristo mo ang bugtong matuod nga Dios o kinabuhi walay katapusan. Apan may kanaog siya o miani siya dinhi sa kalibutan. God changed His character as a man to Jesus Kung Christ. iusob sa Dios ang iyang estado o iyang pagkatao, nalimo siya isa ka ordinaryong matao nga mao si Hesukristo. This means incarnation. Almighty God
change his character, his thought as a man through Jesus Christ. Buti pasabot ni ini pag nagpakatawo ang Espiritu nga Dios na himo siyang ordinaryo nga tawo nga mao si Jesucristo. Jesus had full of grace and peace. Ug si Jesucristo na puno siya sa grasya ug sa kalinaw. So when we believe in Jesus Christ, we will become a humble and gentle Christians. Unang pagmutuo kita ni Ginoong Jesucristo, mahimong kita mga malumog o mapahiugsanon ng mga Kristohanon. Because of the promise of God in Jesus Christ, I will pour out my spirit on all people of the world. Tungod sa gisaad ni Jesucristo nga siya na ingon, ibubuo ko ang akong Espiritu sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. You will receive the Holy Spirit and then you will receive power to overcome the all kind of situation, brother and sister, young people, even though children. Kung madawakan nato ang balang Espiritu, makabatong kita o gawong, kato ng malapusan, ang tanang mga nagkalanain ng mga kalisganan o mga problema, kitang tanan ng mga hamto o bisan mga kabataan. We have studied yesterday and the other days, First Samuel, we have learned the truths. O atong gitunan ang bahin sa Biblia, kagahapon o itong aming adlaw, may tungkol sa libro ni Samuel, unang Samuel. Samuel was a great prophet in Israel. Kung si Samuel usa siya kakilado kaayo mga propeta sa Israel. Samuel's mother prayed to God Almighty very honestly. Kining inahan ni Samuel, nag-ampo siya kung matinuan kaayo sa Ginoo. We must learning the prayer of Samuel's mother Hannah. Kung kinahanglan nato makatunan ang pag-ampo sa inahan ni Samuel na si Ana o si At Hana. the time Hannah had no child. Kini si Ana or Hana, wala ni siya'y anak. He was crying to the Lord Almighty God, and the Almighty God preparing the Samuel's. Kung muna nag-ampo, nangayon siya sa labing gamanon ng Diyos, o nagdaman siya, o hatagan siya, o anak nga ginganlang Samuel. After Hannah received Samuel, Hannah decided his only son Samuel offered to God Almighty all his life. Kung man madawat ni Hana ang iyang anak na si Samuel, bidesisyon siya nga iyang ihalad ang iyang anak na si Samuel diya sa Ginoo sa tibuok niyang kinabuhi. Which means Hannah dedicated his only son Samuel to God Almighty. Kabuti pasabot ini, gidikar o gihalad ni Hana ang iyang anak na si Samuel sa labing gamanan ng And Diyos. Samuel living in the temple of the Lord from the childhood. Unang si Samuel, nagpuyo siya sa templo lamang sa Ginoo sukad pagayon sa iyang pagkabata. He had heard the voice of God very clearly. Kung dito sa templo, iyang nadungog ang tingog sa Diyos sa klaro kaayo. That's why Samuel became a very strong, powerful prophet in Israel. Unang kini si Samuel, nahimo siya usa ka ligon o gilado kaayo nga propeta dito sa Israel. This church, Palio Jesus Mission Church, become like that temple of the Lord. Somebody will come and stay and pray continually in this place. Kini usab na simbahan diri sa palyo mahimo sa kining saman adto maunat sa Ginoo kay kuani dinhi adunay kuyo dinhi magtampo sila niining dapita. That's why I tell you the truth. You are so much blessing people. Wala sultihan ta ni pastor sa kamatuoran na kitang tanan mga bulahan kaayo kita nga mga katawhan. You can avail this temple of the Lord to pray and studying Bible, singing, practice, continue fellowship with the God Almighty. Mahimo ta sa paggamit ani nga templo inani sa pag-practice sa pag-awit, sa pagdayon, sa pag-ampo sa atong labing gamanan nga Dios. If you follow the word of God, meditate the word of God day and night, you will be prosperous and successful in your life as the God promises. Kung ako ang pagayunon ang atong pagtuon o pagsunod sa pulong sa Ginoo, kumanon gayon sa labing gamanan nga Dios ang iyang gisaan. We are learning that Jesus Christ 33-year life of completely
obedience and patience. Kung ato usab makatunan ang 33 ka tuig sa pagkinabuhi ni Hesus Kristo diri sa kalibutan, og siya matinuanon o matinumanon gayon diha sa pagtuo. Bible says in Hebrews chapter 4, verse 14 to 16. Kung ang Biblia nagingon sa Hebreo kapitulo 4, versikulo 14 abot sa 16. 14 to 16, we'll read this. Hebreo 4, 14, 16. Kung naa na atong basahon, busa, likunon ta ang atong pagtuo, kay aduna kita'y pangulong pare, nga halangdon, nga atuas sa presensya sa Dios. Siya mao si Jesus, ang anak sa Dios. Ang atong pangulong pare, dili sama sa ubang pare nga dili mobatig kaluoy sa atong mga kahuyang, kundi usa siya ka pangulong pare nga gitintal sa tanang paagi sama kanato apan wala gayud makasala. Busa, dili kita magpanuko sa pagduol sa trono sa Dios, diin ana ang grasya. Dinha madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga akong gikinahanglan. Jesus Christ become a high priest to lead, help all of us. Si Hesus Kristo mo ang atong nahimong pangulong pare, ang mutabang ug mo'y mugiya kanato. Even though he had no sin, he was tempted by the people and crucified on the cross by the will of God Almighty. Kabisan og si Hesus Kristo wala siya sala, apan gitintal siya ug isulayan siya sa mga tawo o ginadsam siya sa cross, apan gitabangan siya o gibanong siya sa labing kamahanan ng And then Dios. Jesus had the nailed hand and the foot and shedding his blood, everything fall down to the ground. Jesus become an empty body. Ginadsam ang mga wala o puno ang kamot ni Hesus Kristo ug bisan ang iyang mga tiil ug niagas nikan sa iyang lawas ang tanang dugo ug tanang tubig ug nahimo nang walay sulod ang iyang lawas. The Bible says, through Jesus Christ's sacrifice, we have been saved, removed all kind of transgression and sins. Kung sumala sa giyon sa Biblia, pinaagi sa sakripisyo ni Ginoong Jesucristo, kita ang tanan na luwas na gikan sa tanan natong mga kanapasan ug sa tanan natong mga kasalanan. That's why we can worship to God Almighty, likewise come to the Jesus Christ every time. Unang makahimo kita sa pagsimba kang Ginoong Jesucristo sama niini ug unta kanunay kitang muduol kang Ginoong Jesucristo sa tanang oras ug sa tanang higayon. Jesus calling the whole people of the world, come to me, all you who are weary and burdened, trouble and problems, come to me, I will help you. Itawag ni Jesucristo ang tanang katawan sa tibok kalibutan ug siya muduol kamo kanako, kamong tanang ikapuyang ug ibukatan sa inyong ipasan o papahulayon ko kamo ug tabangan ko kamo. Jesus want to help the whole members of the Palio and Jesus Mission Church members through this temple of the Lord. Gusto ni Jesus nga tabangan ang tanang mga tauhan dinhi sa Palio, ilabi na ang tanang mga miyembro dinhi sa akong simbahan sa Palio, pinaagi rausap ang imong simbahan. So, we receive the blessing of the spiritual revival, Ephesians chapter 2, verse 1 to. Kung atong madawatan ang dakong kapukawan sa Balang Espiritu diri sa Efeso kapitulo 1, versikulo 1 abot sa 2. Ephesians chapter 2, verse 1 to. Efeso kapitulo 2, Efeso kapitulo 2, versikulo 1 abot sa 2. Kung naa na atong basahon, kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadautan o pagkamakasasala. Gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibutan ug ang pangulo sa mga kagamahanan diha sa kawanangan, ang Espiritu nga mao'y nagmando sa mga tao nga misupil sa Dios. Amen. Jesus come to the world to save the life of their persons. I was wondering of the world before I met Jesus Christ. Si Yesu Kristo gani siya diri sa kalibutan aron luwason niya ang mga kalag nga nahisama dinhi. Sama usab dinhi ang kahimtang ni Pastor kaniadto nga nahisalaan siya sa iyang kinabuhi. But I was following the tradition of the world, tradition of my forefathers many times. Nahisalaan siya tungod kay iya lamang gisunod ang tradisyon ug ang naandan sa iyang mga katigulangan. I was sacrificed, bowed down to the idolaters many times. Kaunay siya nga nagsakripisyo ug naghalad sa mga Diyos
sa kanang higayon. So many people nowadays sacrifice and bow down, worship to the demon spirit, not the only God Almighty. Dagan usab mga tao karong mga panahon na nagsakripisyo sila dili kang Ginoong Jesucristo kundi dili sa daotang espiritu gayon. Because they are following the tradition of the long tradition. Any kind of long tradition is there in the Philippines. Kung kailangan isunod ang sayong nga tradisyon o dili sa Pilipinas adunay daghang sayong nga tradisyon. But most of the people cannot understand what kind of things the long tradition. That's why they follow their long traditions. So kadaghanan sa mga tao wala sila kabalo kung saan dili maayo ang sayong nga tradisyon, kung nagpadayon lamang gihapon sila pagsunod sa ilahang naandan nga sayong nga tradisyon. That's why we must study Bible more and deeply and clearly, understanding what the meaning of the will of God Almighty. Una nga atong buhaton kinahanglan nga padayon kita nga magtuon ug magbasa pag-ayo sa pulong sa Ginoo aron atong masabtan ug atong makihaan ang kabulon sa Dios. Bible says Exodus chapter 20 verse 4. So ang Biblia panangita na hinungod diri sa Exodo kapitulo 20 versikulo 4. You shall not make for any yourself Ayaw an image pagbuhat in the ng schools, Diyos written kailangan in the sa book isang of sa our langit wonders. o diri sa And lupa it's no o diya sa tubig the na nainalom sa lupa. do not provide this. Amen. Amen. Verse 5. O versikulo 5, ayaw pagyugbo sa bisan unsang Dios o pagsimpa niini kay ako ang Ginoo nga imong Dios o abubuan ako. Silutan ko kadtong nagsalipway kanako lakip ang ilang mga kaliwat hangtod sa ikatulo ikaapat nga kaliwatan. We must keep this law very carefully, and we must worship God Almighty and Jesus Christ our Lord. Unang kinahanglan natong tumanon kini maong balaod sa Biblia o kinahanglan simbahon nato si Ginoong Hesukristo lamang ang atong Ginoo. And then your life shall be saved, and blessing will come upon to life. Kung ang atong mga kinabuhi maluwas o may daghang panalangin nga moabot sa atong kinabuhi. That's why Almighty God planted the church here, teaching the Bible, help the all people of God in this area para may paliwas. Muna'y kinungdan nga ang labing kamanan nga Diyos nagtukod aning simbahan din kung itudlo ang pulong sa Ginoo sa tanang mga miyembro o mga katawan din nga nagpuyo sa paliw. We'll deliver the good news continually in this area. Kung padayon namang ihatod ang maayong balita, diining dapitan. Also, another reading Bible, Exodus chapter 20, verse 11. O sa laing bahin sa Maura Japon, na kapitulo, pero diri sa Exodo 20, versikulo 11. Kung naala atong basahon, sulod sa unong kaadlaw, gibuhat ko ang langit, ang yuta, ang kadagatan, ug ang tanan nga naanini, o gipahulay ako sa ikatulong adlaw. Busa, gipanalangin ko ang adlaw ipapahulay, ug gibalaan kini. Another Bible, 2 Timothy chapter 1, verse 7. Kung sa laing bahin, napod sa laing Biblia, sa ikaduhang Timoteo 1:7. Ikaduhang Timoteo 1:7. Kung naala duman taong basa, kaya ang Espiritu nga gihatag sa Dios kanato, wala maghimo kanatong kalawan, kundi naghatag kanatong gahom, o gugma, o pagpugong sa kaugalingon. Amen. Almighty God want to give us the new spirit, and then you will be a very strong Christian. So, alam yung kamahalan ng Diyos, gusto mahatag ka na ito bagong Espiritu, ang mahimo kitang mga bagong Kristohanon. Some people have a mind worry about and afraid someone and something. Sa mga doon ba mga tao nga nabalaka sila pag-ayo, ang doon sila ikahadlukan ng mga tao, o doon sila ikahadlukan ng mga butang. The Bible teaching us why people have afraid and worry about this tomorrow. Ako ng Biblia, nagtudlo ka na kung ano ka ang mga tao na balaka man sila o nahadlok sila, mahituhod sa ilang lugman. Because they have a lacking loving of God Almighty, loving one another people. Nahitabo kini tungkol kinakulangan sila sa pag
paghigugma sa labing gamahanan nga Dios o paghigugma usab sa ilang isig katawo. If you love God, obey the word of God, love one another, neighbor, you will be happiness, no afraid of anything else. Kung akong higugmaon ng Dios, akong tumano ang pulong sa Dios, kung akong higugmaon ang akong mga isig katawo, dili gayon kita mahadlok o mabalaka sa bisan unsang butang. Because God loves the like their person. Kung ang Ginoo na higugma sa mga tawo masama ni Ana. God give to them good sleep every moment. Ang labing kamahanan ng Dios, maghatag kanila og maayo, malinamon kaayo nga pagkatulog. Through the word of God, we can learn these wonderful blessing stories. Pinaagi sa pulong sa Dios akong katpunan kini maong maayundot kaayo nga storya o kaagi sa Biblia. We hope and pray all people of God, Barangay Palio and Negros Island shall be saved, come to the Lord Jesus Christ. Kung nag-ampo, naglaom si Pastor Lee, ang kitang tanan nga mga katawan nga nagpuyod diri sa Barangay Palio, maluwas kayo kung padayon kang muduol kang Hesukristo. This is the will of God. Everybody shall be saved. Kung kini ang kabubuton sa Dios nga kitang tanan, tanang tao maliwas. I have proposed my ministry, salvation of the dead soul along the Negros Island. Itutong niya ang ilang puluhaton, alam lamang kayo sa kaluwasan, sa tanang kalag, sa Tibuok Negros. So many people have a dead soul, not alive. Kaya doon ay daghang mga tao ang nabuhi karon sa kalibutan nga patay ng ilang kalag, dili nabuhi. Because of the they have no understanding Bible, no receiving the Holy Spirit of God. Kasi wala pa nila masamti ang Biblia o wala pa nila madawati ang banal Espiritu sa Dios. So I pray continually, everybody, all church members must understand the Bible, have a knowledge of God, and receive the Holy Spirit, and you will rejoice in the Lord, very fulfillment the will of God in your life. Muna nag-ampo, naglaong sa Pastor Lee, kitang tanan mga miyembro sa ibahan, ato masabtan ang pulong sa Ginoo nga ang Biblia, ato madawatan ang banal Espiritu sa Dios, ug aron kita magmatayon sa atong kinabuhi, ug higpit kayo na atong matuman ang pulong ang sugo sa Dios. We pray to God, Almighty God. Thank you, Lord, for giving us the new church, new messages. Kung mag-ampo kita ang labing kamahanan nga Dios, daghang salamat sa paghatag kanamo sa bagong kasimbahan o sa pagpadayon sa paghatag kanamo og bagong mensahe. Please help all of us, church members, carpenter workers, completely finishing the whole construction building church here. Kung tabangin kanyang tanan ang mga miyembro sa simbahan, ilabi na gayon ang among mga panday, ang kamaghatag kanila og usog, og higpit, og kumplito gayon na mahuman ang pagtungkol sa simbahan. We believe that you are the Almighty God. Provide all material and the co-workers and everything financial continuance. Kung ito kami nga ikaw ang labing kamahalan na Diyos, na ikaw ang makahatag sa tanang pinansyal, mga materialis, mga trabahante ang among kinahanglan. Make all church members blessing like Abraham's. Panalangini ang tanan ng mga miyembro sa simbahan sama sa iyong pagpanalangin ni Abraham. Have a good mind of Jesus Christ all the times. Na magbatong kami o maayong muna-muna kasama ni Ginoong Hesukristo kaninay. In Jesus' name I pray. Sa ngalan ni Jesus, ako nag-ampo. Say Amen.